umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon. Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na doon sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Pag may Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganib. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung kinatatawag. Sila po, yun, ano, ganun na lang. Mr. Senator, kasi, kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun, na pag nanganganak ka, tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga, may mga, experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga. Ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay, nako. Anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po. Binibigay po ko. I was asked by the NBI to furnish us a copy of that. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, hindi kita pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chingalia na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000 per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi nyo, yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba, mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan ng sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon? Ito pala, tatlo nga. Jella Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW?
Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hugar at si Virgenia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong komadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang komadrona dun sa paanakan. Tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro nganak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro, si Mr. Chair, Teresa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Leah, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nandun ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, sila Ibig mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby, yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, kung kinatuyo naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi, ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Para rin siyang humilak, wa ko Sandali lang, kasabot. sandali lang. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Sa tinga ko kay ara naman siyang humilak, di na siya mamati og pangutan-on unsa nahitabo, matong dito na di ang bata nga hinggahi na matay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Moto na ano po ko yung mahimo, hindi mohilak rakan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Motong pagka atong nahitabo, ingat to ang ugangan na ingat to ni Senior Aguila nangonsulta og unsay buhaton, motong ingon si Senior Aguila nga dapat ra kang kuno to na nga kalikpayan kay waya na koy mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senior Aguila na okay na yung bata. Mao na to na wa na koy nahimo kay matud pala yung senior na Sandali ha. Kalipay. Saan yung kuwan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan. Sir. Nandun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So, loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So, sabi ni Senyor Aguila,
Pasalamat ka, kay okay ka na, wala ka nang pag-iisip, wala ka nang alalahanin, dahil Oo. patay na yung anak mo. Kaya na ko'y pag-antos ang bata nga, pag-alaga, pagpadako, mana to'y kibali, hawra kang ganun. Ako sinabihan ng mother-in-law ko na gano'n. Dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala- Ako ang sinabihan ng gano'n, ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo, yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na to na, pag human ni sulti, wala ko'y nahimo, nagpahilak ra ko nga, gibawalan po dito, og na imamatay, dapat kuno ikalipay, dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inurian kasi kami doon na pag namatay, hindi hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi, sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, maligaya na lang kayo kung may mamatay. Para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa polis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag, sige raman kong hilak, ang ahong ugangan na laki mo na po ito'y nagpatigadon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay at saka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Syempre naman po, pati ba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkamatay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang paimuan o pansyon, silinto. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirikan ng kandila man lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa juta arong way ilhanan nga naay imong bata dito na gilubong. Even kahit na yung cross isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Ang Wala na rin purpose ng akong magawa, cross, sir. ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang Opo. purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi mo naisip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross, pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko, ma'am, kasi siguro hindi naman restrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun. Lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, Hindi rehistrado. Bago tayo natin makalimutan si Teresa, Mayor Tim Kang, may wino kung meron bang permit itong ginawa ng libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit? Wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo? Wala din ng request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They are not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa sementeryo sa Barangay Siring?
Hindi naman gaano malayo yon. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun ilibing? Na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng sementeryo doon sa loob. According to DNR. Bakit ninyo hindi nililibing doon sa Siring? Di ba merong sementeryo sa Siring? Sa barangay Siring? Ang mutubagan na, Mr. Chair, si Board Member Galmida. See that? Ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente, pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo, si Board Member. Board Member, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na sementeryo sa barangay Siring? Bakit hindi nyo doon nilibing? Your Honor, I have explained that before, during the first hearing, that our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang trail diyan. Kaya nga, nagsisikap kami na ano ng lot. So, isang donation, doon namin ilagay sa isang titulado na lupain, dinudar sa barangay. Then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So ganyan. On the basis of that... Tapos, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery. Yes, Your Honor. Mayroon silang resolution. Mayroon din kaming date of donation. So is that enough? Yun lang ang magawa muna namin, Mayor Your Tingkang, ano bang batas nyo dyan sa local government about cementeryo? Ang sementeryo kailangang may mga permiso From where? from LGU. LGU, meaning Municipality of Socorro. Oo. Oh, At sa kanila, hindi namin alam na ganun may dan sila sa barangay. Basta sa LGU, talagang wala silang papel. Sige, thank you. Mr. Chair. Yes, Wedge, si Teresa. Bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chingalea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismong opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang taga-pirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo